Hello po uli sa inyong lahat mga kamatsas. Nandito na tayo ngayon sa last round ng kanilang Day 3 Rapid. At syempre sa laro ni Wesley kontra sa number 1 Uzbekistan player Nodirbek Abdusatorov. At isusunod naman natin mamaya ang isa pang nagkapisakang laban. Ang ginawa ni Abdusatorov nag D4, D5 si Wesley, Knight F3, Knight F6, Bishop F4. Lone dito, lone doon. Lone doon. Nag C5, E3, Knight C6, Knight BD2, E6. Ayan, naka French defense type of pattern si Wesley. At nag C3, yan talaga ang lone doon, yung pinapatibay ang D4. At nag Knight H5, ang agang ng istorbo ng London Bishop. Bishop G5, F6, Bishop H4, G6. Ayan, para yung Knight ay may aatrasan sa G7 kapag inatake ng G4. Yan po ang purpose niyan. At nag Bishop E2, nako, turong-turo na sa Knight. Kumapture sa D4, Knight takes D4. So bookline pa rin hanggang dito. At nakatreat na yung Knight, umatras. Castling na. Knight takes D4, ayun, nawala po sa talaan ng aklat mga kamatsas. Nawala sa libro dahil ang old lines ay E5 at Bishop E7 lamang. Pero kumapture si Wesley, tingnan natin kung maganda ba ang novelty na yan. C ang pinang-capture ni Abdusatorov, Knight F5, Bishop G3, Bishop D7 develop, ayan. Kasi baka mamaya tamaan ng Bishop B5 check. At nag-E4, okay. Dito kasi napansin siguro ni Abdusatorov na nakapag-castling na siya samantalang ang king ni Wesley nasa gitna pa. Kaya may principle kasi na ganun eh. Kailangan mong atakihin ang sentro ng kalaban. Pero this time, bakit kaya nilagyan ng bad move ng computer engine? Dapat daw ang tira ay Rook C1. Maaaring Rook C7 or Bishop C7, mga ganong timing. May capture pala dito. So, maaaring to pressure lang the queen side. At maganda nito yung queen B3, mga ganong paparating. O Rook C1 lang daw ang gusto ng computer. No? Pero balik tayo sa ginawa dito ni Abdu. Nag-E4, basag kagad. Kinapture, Knight takes E4, at nag-Bishop C6. Threat ang Knight. E paano yun? May hanging pawn sa D4. Knight C3, Knight takes D4. Nakuhanan ni Wesley ng buong isang pawn pero hindi pa rin pwedeng pakumpante. Ang king nasa gitna. Bishop C4 at nag-E5. Ayan na. At paano makakapag-castling sa king side? Nandiyan na yung bishop. F4! Basag pa rin. Talagang todo-todo basag ni Abdusatorov. Pero bad move na naman. Mukhang okay naman. Dapat daw Rook E1 lamang. Ayun. Tapos, pagka nag-Bishop E7, saka pa lang mag-E4. Ay, oo. Mas malakas ang dating. Puwersa sa gitna. O, pero, nag-F4 kagad, B5 kumounter. Pero, mali ang B5. Dapat daw, Queen to B6. Ayun, para may tempo kagad sa King. Tapos, King H1. And immediately, kailangang makapag-castling sa queen side para yung king ay hindi na ma-atake sa sentro. Okay? At lamang ang black. O, balik tayo. Pero nag-B5, lamang pa rin. Pero kumonte, Bishop D3. Aba, hindi na tinatamaan ah. Bishop B3 naman daw ang accurate move dito. Parang ayaw kasing ipa-capture eh. Kung ako ang puti, parang ayaw ko rin ipa-capture yung bishop eh. No? Pero yan lang daw ang tamang tira. O, Bishop D3, balik. B4. Ayun, naka-good move si Wesley. Ang tagal nang walang kaslingan. No? Astig yung king ni Wesley sa sentro, no? Knight E4, F5, another good move. Dito nagwala na si Abdusatorov. Nag-F takes E5 na. Pero, bad move na naman. Talagang gigil na gigil si Abdu sa posisyon niya eh. O, dapat naman daw Knight D2. Hinay-hinay lang. Si Wesley kasi pina-hyper si Abdu eh. Ayan F takes E5. Na-hype eh. Na-hype. F takes E4, Bishop C4.
Okay, sa isip dito ni Wesley, ni Abdu, okay, ayaw mo talaga mag-castling nga. Atakihin ko yung king mo ngayon sa gitna. So, tingnan natin kung compensated. Pero kitang-kita po sa evaluation bar, walang kabuhay-buhay ang bar ni Abdu. Knight F5. So, queen to queen at pangtakip sa paparating na atake. Good move yung Knight F5. Lakas. At nag-queen B3. Siyempre, kailangan ng tumakbo. Oops, may check sa F7. Nag-queen B6 check, knight G3, at nag-castling queenside. Yun yung kanina pang dapat gawin, makapag-castling queenside. Bishop E6 check, king B7, at nag-bishop takes knight, G takes F5, queen F7 check, queen C7. Ayan, hamon na, syempre, iwas hanggat maaari, dihado sa pyesa. E3, E3, para mabuksan ang strong diagonal, at nag-rook AC1. Kakatakot pa rin ang posisyon ni Wesley. Ako'y nangangamba pa rin sa mga ganitong klaseng position kung ako black. Rook D2. Grabe. Ang tulis ng paparating. Queen F6. Wala nang pakialam si Abdu. Wala. Ito yung mga magandang laban, mga kamatyas. Sabayan, pinapakain na. Pero may threat doon sa Rook H8. Ang ginawa dito, kinapture talaga ni Wesley. Yan ang gusto mo, King G1. Ayun. Ito. Sige po. Ano po kaya yung perfect follow-up decision na dapat gawin ng black dito, mga kamatyas? Ibigay ko sa inyo ang position. Pwede nyong i-post para mas makababad ang mata nyo. And then, play nyo na lang uli para itira nyo yung nakita nyo. Sige sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po, mga kamatyas. This time talagang Bishop C5. Perfect move. Kahit bitin ang Torres H8, pero itong Bishop na ito ay nagbibigay ng panganib sa puti. At nag-Rook FE1. Umiwas lang ang Torre. Ayan. Pero isa-isayin natin, mga kamatyas, para klaro. What if Queen takes Rook? Ano mangyayari? Mag-E2 check. Ayan, at dito ang binigay na continuation ay Bishop F2, pinangsangga na lang pero kakapturin, Queen, check, Rook takes F1, and Bishop takes F1. So halos ubos ang pyesa ng puti, kitang-kita naman. Ubos lahat, simot-simot. Capture, then Queen takes, wala na, talo na puti. Simot-simot Ayan, kung ang gawin naman ay Rook takes Bishop, may E takes F1, Queen ulit, check, matchas kagad. Diretso hukay pala kagad yun. Talo kagad. So, check. Wala na pala. Pag kinapture naman ng Bishop, mag-E1, Queen, check. King H3, and Queen D7, check. King H4, Rook takes H2. Di pwedeng capturein. Nakapin. King G5 takbo, and Queen takes G3. King F6, at Queen G6. Matchas. Okay? Balik tayo, mga kamatyas. So sa kabila ng lahat ng gulo-gulo na yan, ito ginawa ni Abdu. Nag-Rook FE1. At grabe, kailangan kasi precise din ang follow-up Napaka-perfect ng tira na to na Bishop D5. Perfect move. So pakain na naman yung Torre At dito nag King F1. Bakit na naman? Pag kinapture ang Torre, ito po mangyayari. Rook G2 check. Obligado. King F1 yan. Mag-E2 check. Obligado capturing ng Torre yan. At Rook G1. May matchas. Shout out kay Attorney Pantelion. Nagulat siguro yung ating isang masugid na supporter po na si Attorney Pantelion. And shout out kay Sir David Almirol Jr. Ayan ang ating kamatchas partner. Okay. So, kaya dito, balik tayo, mga kamatyas. King F1 ang ginawa, pero isang pitik lang natira, talagang sunod-sunod. Sunod-sunod. Ang accuracy ni Wesley ay 98.3%. Wow, taas. Queen D7, nag-resign na po si Abdu kasi susundutan ng Queen H3, matchas. Grabe, mistulang naging puting pyesa dito si Wesley. Baliktad puti dapat umaatake. Yung pagtira ni Abdu ng Queen F6, hanggang dulong nakatingin lang sa Torre, hindi nakain-kain hanggang dulo. Wala na. Bakit nag-resign? Halimbawa po kung ang gawin dito ay Queen H8,
para bantayan yung square h3, dito naman lulusot. Check naman. Wala na rin talaga. So queen f4 harang, lusot pa rin. Okay, bishop f4 harang, queen d3 check, king g1 and rook g2 check, fatal, kaawa-awa. Rook g4 discovered, matchas. Okay, so congrats kay Wesley, napisa din ang score. Kauna-unahang panalo niya ay kay Abdu Satorov. At ngayon naman, silipin naman natin ang laro ng mga leading sa kanila. Laro ni MVL. Kontra sa atakador na si Leiner Dominguez. E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez. Nako, the favorite of Wesley, the Berlin variation, nagkasling. Pinasok yung ganitong klasing ang daming equal-equal, pero may natandaan po ako na tinalo ni MBL si Wesley sa ganitong variation. Magaling tong si MBL sa Berlin. Ang dami niyang pinapanalo kung i-Berlin nang itira sa kanya. Napansin ko lang parang Berlin killer to si MBL. O Knight H4, bookline pa lahat yan. Bookline yan, H3. So ito po kasi ay endgame play. Pag mahina ka sa endgame, huwag ka magbe-Berlin. Kasi ang Berlin is for exchange kagad ng queens and endgame kagad. Sabi nila boring, pero ganun talaga. So bookline pa po hanggang dito, no? Mahaba na theory. Knight E2, Rook D5, ayun, novelty. Old line is C5 to control the D4 and also to prevent the coming Knight D4. Yun po yung purpose ng C5 old line. Pero Rook D5, yan ang tingnan natin kung ano yung laman ng novelty ni Dominguez. At nag-Knight D4, capture, Bishop C5. So, winelcome talaga na makapture yung Bishop. So, same colored Bishop. Very strong ang Rook. And yun nga lang may slightly disadvantage kasi double pawn pa rin yan. C4 at pinuwersa ng capture. So, slightly better ang puti. Due to pawn structure. Yan lang po ang nakikita ko. Pero slight lang naman. Bishop E7 para hindi maka-Bishop G5. Yung mga ganong makakasundot ng pasok. At nag-Bishop E3, pressure, B6. Ayun, maagang na pressure si Dominguez. Dapat daw po C5. Ayan, total yung C5 naman, yan naman talaga ay hango sa natural na old line, theoretical line. So C5. Equal lang. So nag-B6, F4, G6 para ma-prevent yung massive pawn march. Mag-F5 kasi yan, malakas. Nag-A4 na bad move din dito si MBL. Dapat daw po C5. Yan ang mga gusto kong matutunang malalalim na endgame technique. C5 sacrifice. Ang tira ng continuation ay Rook H4. No? Pero pakita ko lang sa inyo, pag kinapture yan, abay, triple pawn. Rook C1 mababawi din yan. Pag nabawi po yan, next in line na magiging problem ng black ay yung C6 at yung pawn A7. So mga endgame technique yan kung papaano ipapanalo. Yan mga mabigatan. Pero dahil nag-A4, A6, Rook H1, hinamon pa, tinanggap dito ni Dominguez. Sa bagay, wala naman talagang kitang-kita naman sa evaluation bar B3. Pero ang kahanga-hanga dito mga kamatyas, naglaban. Naglaban pa rin yung dalawa. Walang tablahan. Takes. Maaga yung capture, no? Bad move daw Dapat dito pala muna. Takes, and saka bishop takes E5. So, equal. Pero bakit sila nagkapisakan? Yan ang alamin natin. Capture, takes. So, ang pinag-uusapan lang dito parang in effect, may extra pawn ng white since double pawn naman kasi yung nasa C-file. So, parang one pawn up, Parang one pawn up. Ayun, bad move pa. Dapat daw, bishop A1 lang. O bishop B2 lang. Grabe naman yung computer. Talagang dulo-dulo. So bishop B2. Tabla-tabla lang mga kamatyas. So bishop D6. Bishop D8. Mali din. Dapat daw po tira bishop D2. Ayan laki ng evaluation bar Ibig sabihin winning ang puti dyan. Pero mahirap. Hindi ko alam kung saan dadaan tong king Saan kaya dadaan yan? Grabing endgame study to Bishop D8, Bishop G3, Bishop G5, Bishop D6, Bishop E3. Tingnan natin kung paano iikot. Saan iikot? So itong king di na makatouch sa pawn, kasi nababantayan. So, tingnan natin kung... Yun lang mga kamatyas. Dahil sa kakulangan ng oras,
ni Dominguez, hindi na rin niya talaga mapag-iisipan ng mabigat to. King E7 lang pala tira. Wala, mahirap makita. Mahirap kasi hindi mo halata na King E7 ay essential dito sa endgame na ito kasi unang-una, yung bishop parang pag ginalaw mo lang parang sapat na pang waiting 'di ba? So, pag bishop E3, yun pala dito ay kumbaga sa basketball, talo ka na ng mga dalawang hakbang. Di mo na mahahabol ang layup ng kalaban mo, mga kamatsas. Oh. Sige po, pakiguess nyo. Good move by MBL. Simple lang ito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat sa inyong mga effort. Congrats sa nakakita. King B4. Ayun hagip na Kahit makuha pa yan, makuha yung pawn A6, King B7, paano mo ngayon aawatin yung pass pawn na yan? So dito pala, ibig sabihin, mamaya tingnan natin yung King E7, anong magagawa niya sa King B4 idea. So ginawa po Bishop F2, King A5. Pag A5, nag-resign na dito. Resign. So, kasi dito, bakit nag-A5 muna? Kasi po, pag nagka-King B7 kagad, maaaring baka mamaya mag-Bishop B6, Pero talo pa rin talaga. Idea, pagka nag-A5, capture, makakalapit. So, halimbawa, Bishop B6, dito muna ka-capture. Oo nga, sabay Bishop E5, capture muna yung C7. Tapos na talaga. Grabe pala talaga yun, So, ngayon, balik tayo dito sa... Wag nating itira ng Bishop E3. What if King E7, mga kamatsas? Bakit halos equal lang? Ano ba mangyayari? Halimbawa, kung mag-King B4, may King D8. Ganun pala kabilis yun. So, hindi ba maargabyado naman sa kabila? Kung dito naman babanat ang puti sa king side para ma-pressure yung king. Pag dito, sige nga, pag nag-King A5 muna, Bishop takes. Pag kumapture, may King C8. Salo ka agad. Walang ganun. Salo ka agad. Hindi naman ba nakakatakot yung halimbawa mag-Bishop G7, sabay ganun ang idea. King B8 lang. Pagka gumanon, may Bishop D4 pa nga Sugswang O halimbawa, Bishop H8. Kakapturin lang. Ay, oo. Kakapturin lang. Automatically, drawn theoretical endgame. Kasi po, pagpalagay ng maubos yung mga pawns, yung A-pawn ay opposite color ng lalandingan ng bishop. Tabla yan. Kahit alisin mo na yung dalawang pawn, alam nyo na po yan, very basic. Wrong color o wrong corner. So, tabla po yan, rook pawn. Okay? So, at least nakapag-aral tayo ng kaunti ng endgame. Maraming salamat mga kamadyas. Ito ang kanilang standing. Silipin natin, sino na ba ang nag-leading sa kanilang rapid section? Ito. Pinangunahan ni Nepo. Tied sila nila Ferrucia and MVL with 11 points. Wesley So, Levon Aronian 10 points muna, and mula kay Wesley So, Nakamura, Dominguez 9 points, Abdu Satorov, Caruana 8 points, Pragdananda with only 4 points. So not bad. So kung sila ay 10, at least naka 50%, nasa gitna si Wesley. Meron pang blitz mga kamatsas, double round robin yun. Baka mamaya humarurot naman ang performance si Wesley, baka mag-iba ang ihip ng hangin. So abangan natin mga kamatsas, no? Not bad. At least ang naging performance si Wesley, isang talo kay Ferrucia, pero isang panalo kay Abdu Satorov. So 50% ang naging score niya sa kabuuan ng rapid section. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Manatili po kayo nakatutok sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga malakasang tournaments worldwide. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.